Linggo mga kapatid, Amen. lahat ba'y pinagpala ng Diyos? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So alam ko mga kapatid, itong buwan ng Pebrero, ay pinag-uusapan pa rin natin dito yung tungkol sa pag-ibig. Amen. Sabi nila pag February 14 is araw doon ng pag-ibig. Pero that is wrong mga kapatid. Every day in our life is about love mga kapatid. Ibig sabihin pwede natin iparanas at ipamalas yung pagmamahal ng ating Diyos sa araw-araw ng ating buhay mga kapatid. Hindi lamang sa araw ng Pebrero or sa buwan ng Pebrero or February 14 mga kapatid. Kaya kung natatandaan pa natin mga kapatid, yung first Friday ng Pebrero, pinag-usapan doon yung about radical love. Amen? Natatandaan niyo pa yung mga kapatid? Amen. Amen? And then yung second Friday is all about the servant's love. Do you still remember that topic? Amen. Kay Pastor Irene? And then on the third Friday, it's all about the perfect love of Jesus Christ. Amen. Natatandaan niyo ba yung mga kapatid? Amen? So it's all about love. Napakaraming klase ng pag-ibig. Amen? Pero kung meron isang pag-ibig na talagang hindi nagmamaliw, walang katapusan, patuloy na rumaragasa, at patuloy na nararanasan natin mga kapatid, ito yung pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Alam niyo mga kapatid, despite na makasalanan tayo, no? Despite na marami tayong pagkukulang sa ating Diyos, pero yung pag-ibig ng Diyos, yung dakilan niyang pagmamahal, yung divine love niya, yung perfect love niya, yung servant's love niya, yung radical love niya, patuloy niyang pinaparana sa ating mga kapatid. Dahil doon pa lamang, is mapapatunayan natin na talagang totoo, mapagmahal at dakila at tapat ang ating nag-iisang Diyos na buhay mga kapatid. Amen? Kaya sabi sa kanta kanina, napakaganda ng kantang yun. Sabi, your love is crucified, sabi doon. Ibig sabihin, doon sa krus ng Kalbaryo yung mga kapatid, that is the ultimate sacrifice that the Lord Jesus Christ has done for us. Dahil sa cross na yung mga kapatid, nagkaroon ng redemption mga kapatid. We are being saved. We are being redeemed. Na supposed to be, tayong mga kasalanan mga kapatid, tayo dapat yung nagbayad. Pero ang ating Panginoon, dahil sa dakilang pagmamahal, sabi sa John 3:16, Amen? Dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos Ama, ibinigay niya yung kanyang nag-iisang bugtong na anak para ang lahat sa atin ay mailigtas, Panginoon. Ay, mga kapatid, Amen? Ganong kadakila at katapat yung pag-ibig ng ating Diyos. Amen? Kaya sabi dito, meron tayong small reminder, sabi, i-silence lang po natin ating mga mobile, and then refrain from going out. So, ibig sabihin, iwasan po natin yung paglabas. From the very start hanggang sa matapos yung ating gawain, dapat narito tayo. Amen? Kasi hinihingi lang ng Lord yung ilang oras sa ating buhay, mga kapatid. So, ibigay na natin yung pinaka-the best para sa ating Lord. Amen? Are you still with me? Amen? So, ang tema ng Pebrero is all about love, mga kapatid. At sa araw na to, sa biyaya ng ating Lord, mga kapatid, sa kanyang grasya, sa kanyang habag, pag-uusapan naman natin yung forgiving love, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin sa Lord, mga kapatid. Kaya minsan, sa ating buhay, mga kapatid, merong isang matinding desisyon na parang mahirap bitawan at mahirap ipamalas, mga kapatid. Ano yung mga kapatid? Yung pagpapatawad, mga kapatid. Napakahirap ibigay ito, mga kapatid. Kasi minsan merong papalit. Amen? Minsan merong proseso. Amen? Kaya nga minsan mapapansin nyo, yung mga, sino dito yung mga tatay at nanay na taas po ng mga kamay? May mga anak po tayo, di ba? Kapag yung anak nyo, nag-away ang dalawang yan, amen, makikisaw-saw o makikisala yung mga nanay, mag-aaway yung mga magulang, amen? Pero, after 1 hour o 2 hours, yung dalawang batang yon, bati na sila, amen? Pero yung mga magulang, ang tagal, aabutin ng buwan niya mga kapatid, taon pa. At minsan talagang umaabot talaga, worst comes to worst, talagang matindi, talagang grabe, di ba? Pero ating Panginoon, mga kapatid, itong maganda sa ating Lord. Kapag ikay nagkasala, amen, pag ikay nagkasala, with all your heart, lumapit ka lamang sa Kanya. Hindi ka niya itatakbo, mga kapatid. Yayakapin ka niya sa inyong karumihan. Yayakapin niya tayo sa ating karumihan, mga kapatid. At ipapamalas niya yung walang katumbas na pag-ibig, mga kapatid. Ganun po yung ating Panginoon. Our God that we worship in spirit and in truth is a forgiving God, mga kapatid. He is a merciful God. Amen? Ganun kadakila ang ating Lord, mga kapatid.
That's why sa umagang ito mga kapatid, sa biyaya ng ating Lord, ang ating topic is about forgiving love. Amen? Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Ano nga ba yung pag-ibig na ito mga kapatid? Naranasan niyo na ba yung magmahal ng totoo? Amen? Ano siya? Naranasan na po natin. Lahat ba tayo, mga kapatid? Ito yung parang pinaka-simplest definition ng love. Sabi ito, love is an emotion. Tama nga naman mga kapatid. Kapag meron kang nararamdaman towards or attraction in your opposite sex mga kapatid, ayun yung tinatawag na pagmamahal at may tinatawag na personal attachment mga kapatid. So ibig sabihin, in a worldly sense, ito po yung ibig sabihin niya mga kapatid. Pero in a spiritual sense mga kapatid, in a spiritual sense, hallelujah, hallelujah. We love because God loves us. Amen? God first loved us. Ibig sabihin, sabi sa 1 John, di ba? Natututo tayong magmahal. Amen? Dahil yung Panginoon natin na naglikha sa atin is unang nagmahal sa atin. Kaya kung matatandaan natin mga previous preaching, sa Genesis pa lang mga kapatid, amen? Naranasan na natin yung tunay ng pagmamahal at dakilang pagmamahal ng Diyos. Amen? Kumbaga, we are being created in His image and likeness. Kaya dapat magalang ka kapatid kung sino ka ngayon sa mga panahong ito. Dahil yung katawan na meron ka, yung image na meron ka, is yan yung inukit ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagmamahal mga kapatid. Kaya hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Amen? Hindi ka dapat, hallelujah, hindi ka dapat yung or something like mainggit or whatsoever. Kasi dapat maging proud tayo, amen? Mapaalam tayo, amen? Kasi sa dami-dami ng cell na yon mga kapatid, can you imagine? Halimbawa sa mag-asawa, di ba? Ikaw yung nabuo mga kapatid. You are the greatest, precious, priceless creation ng ating Lord. Kaya palakpakan mo yung ating Lord mga kapatid. Dahil right now, dahil sa kanyang pagmamahal mga kapatid, here you are. You are sitting right there. Amen? Ito yung love mga kapatid. Amen? Going forward, sabi dito. Pero pag sinabing pag-ibig mga kapatid, hindi lang yung pag-ibig towards the other person around. Towards our loved one mga kapatid. Ang gusto ng ating Lord, dapat unang-unang ma-inlove tayo sa Kanya mga kapatid. In love with the Lord. Amen? Sabi sa Luke 10:37, He answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love the neighbor as yourself, mga kapatid. Unahin daw muna natin mahalin. Unang-una, yung naglikha sa atin. Our Creator. Amen? The Abba Father. Amen? Our true living God, our Savior, personal Savior, the Lord Jesus Christ, mga kapatid, and through the guidance and the fellowship of the Holy Spirit, mga kapatid. Love your God, the Lord your God with all your heart. Dapat, pag minahal mo ating Panginoon, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, with all our mind, mga kapatid, ayun ang nais ni Lord. Dapat number 1 siya at priority natin siya sa ating buhay, mga kapatid. And next to that, sabi dito, in love with your neighbors. Sabi sa Matthew 22:29, love your neighbor as yourself. Minamahal nga ba natin ang ating kapwa? Kahit sa kabila na nagkakasala sila sa atin, kahit sa kabila na nagagawa tayo ng hindi maganda, kaya pa rin ba natin mahalin yung kapwa natin, mga kapatid? Parang hirap, di ba? Mahirap, mga kapatid. Yung tipo bagang, itong taong to, ito yung gumawa ng hindi maganda sa akin. Tapos makikita ko siya, di ba? Parang hirap, di ba? Naranasan na ba natin yun, mga kapatid? Yung nagkaroon tayo ng kaaway, way back, nung hindi pa tayo nakakakilala. Nung nandun pa tayo sa Pilipinas, definitely, marami tayong naging kaaway dati, marami tayong naging kagalit. Pero sabi ng ating Lord sa mga oras na ito, mga kapatid, mapagmahal daw tayo sa ating neighbors. Kasi ito yung inuutos niya. Amen? Matthew 22:29, love your neighbor as yourself. And then pangatlo, sabi dito, in love with the Bible. So how many are you here reading your Bible? Walang tumakas, mga kapatid. Ayun, si Kuya Elton, praise the Lord. Sino pa? Wala na? Pangatlo, sabi ito, in love with the Bible, sabi Job 23:12, I have not departed from the commandment of His lips. I have treasured the words of His mouth, and more than my portion of food. Kaya nga sabi sa Matthew 4:4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng ating Panginoon na nagmumula sa kanyang bibig, mga kapatid. Kaya dapat, unang-una ang ating Panginoon, and then ang ating kapwa, and then we have the Bible, our manual here on earth, mga kapatid. Amen? In love with the Bible. Kasi alam natin
Ano man ang mangyari mga kapatid, ano mang pagsubok ang ating daranasin mga kapatid, ano mang struggle, trials mga kapatid, ang ating dadanasin sa ating buhay, walang iba na tayong lalapitan at pupuntahan mga kapatid, kundi sa ating Panginoon lamang. At makikita natin yan sa Biblia mga kapatid, dito sa Bible na ito mga kapatid, amen? Lahat ng katanungan natin, ang lahat ng kasagutan ay narito mga kapatid. Kaya kung ikaw'y nalulumbay, nalulungkot, nahihirapan, nag-i-struggle mga kapatid, open your Bible, go back to the Word of God. Be grounded with the Word of God mga kapatid. Kasi lahat ng kasagutan ay narito mga kapatid. Kung gusto mo ng kapayapaan, narito mga kapatid. Kung gusto mo magkaroon ng joy, narito pa rin siya mga kapatid. Amen? Kasi ang sabi sa Jeremiah 29:11 mga kapatid, ano sabi sa Jeremiah 29:11? May nakakatanda sa inyo? Wala? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future, mga kapatid. Ayun yung will ng Lord sa ating mga kapatid. Mabibiyaan tayo ng napakagandang buhay. Amen? Hindi yung para mapahamak tayo, mga kapatid. Amen? Kaya moving forward, sabi dito mga kapatid, this will be our scripture. Amen? So pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Basahin natin yung teksto or scripture for today bilang paggalang at reverend sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sabay-sabay tayo mga kapatid ha. Matthew 18:21 to 35. 1, 2, 3, basa po. The parable of the unforgiving servant. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I will forgive him? As many as 7 times. Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Amen? Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle account with his servants. When he began to settle, one was brought to him, and who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, and all that he had, and payment to be made, so the servant fell on his knees, imploring him, have patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of the servant released him and forgave him the debt. But when the same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and seizing him, he began to choke him, saying, Pay what you owe. Continue. So his fellow servant fell down and pleaded with him, Have patience with me, and I will pay you. He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgive you all the debt because you pleaded with me. And should not you have mercy on your fellow servant as I had mercy on you? And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly Father, sabi sa 35 to mga kapatid, take note of this. Amen? So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Palapakan natin si Lord for this wonderful word. Amen? Pwede na po tayo maupo. Amen? Hallelujah. Sa ating nabasa mga kapatid, sa book of Matthew, Luke, and Mark, there are around 30 parables din mga kapatid. Sa book of John, wala tayong makikita mga parables sa mga kapatid. Pero, puro mga matalinghaga rin yung sinasabi ni John dun sa book of John mga kapatid. Amen? Pero sa Matthew, Mark, and Luke, there are around 30 parables na ating mababasa mga kapatid. Ito yung mga parables na pinagkaloob ng ating Lord. Kasi minsan gumagamit siya ng mga illustration mga kapatid, as a metaphor mga kapatid. Now, dito sa Matthew, meron isang parable dito kasi nagtanong si Peter. Ibabalik natin ha. Amen? Yan. Sabi ni Peter, Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? Sabi niya, nagtanong siya, hanggang kailan or ilang beses ko bang patatawarin yung aking kapatid na nagkasala sa akin? As many as 7 times? Sabi ni Peter kay Jesus. And then sumagot si Jesus Christ, sabi niya, Jesus said to him, I do not say to you 70 times, but 70 times 7.
Kaya nga sa Jewish culture, mga kapatid, during that time, kapag nagkasala sa iyo ang isang tao sa loob ng isang araw, pwede ka magpatawad ng hanggang 3 beses. Pero kapag lumagpas na ng 3, mga kapatid, hindi mo na siya kailangan patawarin. Amen? Ganun during that time sa Jewish culture, mga kapatid, during that time ng mga Hudyo. Kaya nga dito sa tanong ni Peter, 7 times ba? Medyo generous pa dito si Peter, mga kapatid. Kasi lumagpas pa siya doon sa 3. Pero sabi ng ating Lord, hindi. Kailangan magpatawad ka 70 times 7. Sino makakasagot ng 70 times 7? Meron? Magaling sa math? Ano? 4,900? 49. Para pa natin si Lord. Hindi. 490. 70 times 7. 490, di ba? Yung katapatan. May sumagot ng 4,000 talaga. 49, amen. Ayun, 70 tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinapakita lamang dito, mga kapatid, na kapag tayo nagpapatawag, unlimited siya, mga kapatid. Walang katapusan. Every time nagkakasala sa iyo ang iyong brothers or sisters against you, kailangan patawarin mo siya ng patawarin kahit unlimited pa siya, mga kapatid. Hindi sinasabi ng Lord na kailangan maging limitado yung pagpapatawad natin. Amen? Kaya dito sa ating teksto na ating pinag-uusapan sa umagang ito, mga kapatid, we can come up 3 points in which we will be highlighted sa umagang ito, mga kapatid. Amen? At puntahan natin, mga kapatid, yung 3 puntos. Amen? Number 1, the forgiver. Kaya nabasa natin kanina, yung servant, kaya itong parable na to, pinapakita dito yung mayroong isang hari. Ito yung kwento ng parable, mga kapatid. Mayroong isang hari na marami siyang mga servant. Marami siyang mga alipin. Yung mga servant na yun, mga kapatid, is may utang doon sa hari. Napakalaki ng mga utang nila. Talagang hindi lang siya simpleng utang or konti lang, mga kapatid. Kundi napakalaki ng utang. Now, dumating yung time na naniningil na yung hari, mga kapatid. Kaya pinatawag niya yung isang servant na may utang sa kanya na napakalaki, mga kapatid. Now, nung sinisingil na ng hari yung servant niya sa kanyang pagkakautang, hindi kayang bayaran, mga kapatid, ng servant na yun, yung pagkakautang niya. Even yung buong buhay niya, mga kapatid. So, kailangan talaga siyang ipakulong, mga kapatid, para lamang mabayaran. Ibig sabihin, igugugol niya yung buong buhay niya doon sa kulungan, mga kapatid, para lamang mabayaran yung pagkakautang niya sa hari, mga kapatid. Pero ano nangyari, mga kapatid? Doon sa teksto natin nabasa, yung servant na yun, pleaded to him. Nagmakaawa siya. Sabi niya sa hari, nagmamakaawa siya na kung pwede, patawarin siya at bigyan siya ng chance, mga kapatid. Amen? Kasi hindi niya kayang bayaran, mga kapatid. Hindi niya kayang bayaran yung pagkakautang niya, mga kapatid. Kaya ano nangyari ito, mga kapatid? Nakita nung hari yung puso ng servant na yung, mga kapatid, na talagang nagsusumamo siya. Humihingi talaga siya ng awa, mga kapatid. At naawa, nagkaroon ng mercy yung hari na yun sa servant na yung, mga kapatid. Ano nangyari po, mga kapatid? Sabi ng hari, sige, hindi ko nasisingilin yung utang mo sa akin. Amen? Anong ipinapakita doon, mga kapatid? Amen? Ano yung karakter na pinapakita doon, mga kapatid? Ibig sabihin, sa kwentong yung, mga kapatid, sa parable na yung, mga kapatid, ang tinatawag na forgiver doon na mahahalin tulad natin as an illustration doon sa king or hari ay ang ating nag-iisang Diyos na buhay, the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Lakpakan natin si Lord, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo nagkasala at kapag tayo nagkautang sa ating Panginoon, all we need to do is kneel down and pray and humingi tayo ng buong puso ng pagpapatawad sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay hindi siya madamot, mga kapatid. Hindi siya madamot, mga kapatid. He is a forgiving God. He is a merciful God. Nandun yung awa niya at habag niya sa kanyang mga anak. Kaya all we need to do is to do repentance, mga kapatid. All we need to do is ask forgiveness from the Lord. Amen? Every time we commit sin, amen? Hindi ganun kadamot ang ating Panginoon. Ipagkakaloob niya. Amen? Ipagkakaloob niya yung forgiveness na kailangan natin, mga kapatid. And that is the Lord Jesus Christ, ang ating Diyos, mga kapatid. Amen? That is our point number 1, mga kapatid. And then for the point number 2, mga kapatid, we will talk about the forgiving servant. Ibig sabihin, mga kapatid, kung binasa natin ng buo, yung teksto, yung scripture, mga kapatid, makikita natin doon may servant. At yung servant na yon,
na humingi sa kanya, nagmakaawa sa hari, and he was forgiven, mga kapatid. And that is the forgiven servant, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, yung servant na yun, hindi siya nagdalawang isip, mga kapatid. Alam niya, may pagkukulang siya. Alam niya, may mali siya. Alam niya, may utang siya. Pero hindi siya nahiya sa ating Lord na lumapit at nagsumamo at humingi ng kapatawaran, mga kapatid. At during that time, at that very moment, mga kapatid, pinatawad yung servant na yun. And now, we go to the point number 3. Amen? Yung consequences ng forgiving servant. Ano nangyari doon sa kwento na yung mga kapatid? Nung pinatawad na yung servant na yung mga kapatid, sabi, sige, umalis ka na, pinapatawad na kita. Amen? Nung palabas na siya doon sa kaharian yung mga kapatid, nakita niya yung fellow servant niya, yung kapwa niya alipin, mga kapatid. Yung kapwa niya alipin pala, mga kapatid, is may utang rin pala sa kanya. Na ganoon rin yung katumbas, mga kapatid. Ano nangyari? Nung nakita niya, nagbago ang lahat, mga kapatid. Sinisingil niya yung taong yon, yung kapwa niya alipin na may utang rin sa kanya. Ang problema, wala rin pambayad yung fellow servant niya, mga kapatid. So anong ginawa niya? Talagang alam kung siguro kung susuriin natin, talagang nag-away talaga sila, pinahiya yung fellow servant niya. At nung nakita yon ng mga tao doon sa kaharian, ano nangyari, mga kapatid? Nagsumbong sila sa hari. Sabi, sinumbong yung ginawa ng servant na pinatawad niya. Ano nangyari, mga kapatid? Pinatawag ulit siya. Yung pinatawad niyang servant, the forgiven servant, pinatawag ulit. Sabi ganon, nalaman ko yung ginawa mo sa kapwa mo, servant. Kung ako, sabi ng hari, pinatawad kita, binigyan kita ng pagkakataon, pero bakit hindi mo ginawa doon sa fellow servant mo? Kung ako, nagpatawad ako, ikaw hindi mo na ibigay yung kapatawaran yon doon sa fellow servant. In reality, mga kapatid, in application, tayo bilang tao, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, kapag nagkakasala tayo, lumapit lamang tayo sa ating Panginoon at humingi tayo ng kapatawaran, patatawarin niya tayo, mga kapatid. Pero tayo, na kanyang mga anak, na kanyang mga nilalang, bakit hindi natin kayang patawarin yung ating kapwa, mga kapatid? That is the question. Amen? Naranasan yung mga kapatid? Before? Nung dati may mga kaaway kayo, mga kapatid? Kaya ako, I remember during that time, nung nasa Dubai ako, mga kapatid, nagtrabaho ako sa Dubai for about 8 years, mga kapatid. Ako kasi dati, palaaway ako dati. Yung parang takaw-away ba yung dati? Kasi ako medyo sensitive talaga ako dati. Yung pag tinamaan talaga yung ego ko, talagang mabilis uminit yung ulo ko ng mga kapatid. Alam mo, during that time, doon sa production ng mga chocolate, mga kapatid, meron machine operator ako during that time. Machine operator ako ng chocolate machine na yon, yung packaging machine. And then sa QA, meron doon isang kasama ko na Pilipino rin. Kaya nga sa totoo lang, mga kapatid, hindi maiwasan talaga sa environment, no? Yung mismo kapwa mo Pilipino mismo yung maghahamak sa mga kapatid. Naranasan niyo ba sa mga kumpanya niyo dati? Yung mga tinatawag na crab mentality, mga kapatid. Yung tipong ayaw nilang umangat ka, ayaw nilang mag-asenso ka, ayaw nilang talagang sisiraan ka, mga kapatid. Amen? Nangyari sa akin yung sa Dubai, mga kapatid. Naraman ko na sinisiraan pala ako, chinichismis ba ako? Kaya alam mo, mga kapatid, drumindi yung tenga ko doon. Talagang tumaas talaga yung presyon ko doon during that time. Alam mo, ang ginawa ko, inabangan ko siya doon sa bus kasi meron kaming bus na malaki. Doon kami sumasakay lahat kasi manufacturing company po siya. Nandun ako sa may harap. Nung nakita ko umakyat na siya, talagang grabe talaga nangyari nung time na yon. Talagang, alam mo yung salitang hindi makain ng aso, mga kapatid. Sabi ko yung mga kapatid, sa sobrang galit ko, mga kapatid. Sa sobrang galit ko. Kaya nag-away kami doon, nagpambuno kami doon sa loob ng bus ng during that time, mga kapatid. At talagang, pinahiya ko talaga siya. Believe me, nagawa ko yun. Kasi during that time, hindi pa tayo nakakakilala, mga kapatid. Kaya yung wala pa tayong temper, mga kapatid, masyadong mababaw, mga kapatid. Masyado tayong hot temper during that time. Yung kunting lang, talagang nakikipag-away ka na kagad, di ba? Kaya nung time na yun, after nung incident na yun, hindi pa natapos yun doon, mga kapatid. Hindi pa natapos. Nung pumasok kami kinabukasan sa loob mismo ng manufacturing company, mga kapatid, hindi pa rin nagtatapos yun doon. Talagang dire-diretso ko talaga yung mga kapatid. Talagang pag dumadaan siya, talagang pinapahiya ko talaga siya doon. Ganun talaga ako dati. Ganun po yung nature ko dati, mga kapatid. Hindi ako natutong magpatawad, mga kapatid. Kasi during that time,
Hindi pa tayo nakakakilala mga kapatid. Yung nature natin is a simple nature mga kapatid. Na nagkakasala tayo from time to time mga kapatid. Pero praise be to God, iba na po tayo ngayon mga kapatid. We are already a new creation. The old has gone, the new has come mga kapatid. Ngayon, sa panahon ngayon, I believe, na kapag nangyayari sa atin yung mga bagay na gano'n, nakakapag-isip kagad tayo ng tama kung ano yung makakabuti. Nakokontrol natin yung ating sarili mga kapatid. Na alam natin, mali itong gagawin ko, hindi ko ito itutuloy. Praise be to God dahil sa grasya ng ating Panginoon mga kapatid. Amen? Naranasan mo yung mga ganun before, when you were in the world before mga kapatid? Naranasan mo po yan? Amen? Sa pagpatuloy po natin? Amen? Kaya sabi dito mga kapatid, ano nga ba yung totoong pagpapatawad? Amen? Ano ba nga ba yung totoo? Pagpapatawad, yung tunay at genuine. Ang sabi dito mga kapatid, forgive from the heart. Kapag nagpapatawad ba tayo mga kapatid, ito ba talaga bukas sa ating kalooban o dahil kailangan mo na siyang patawarin mga kapatid? Patatawarin ko na lang siya kasi gato, ganyan. Para may mga kondisyon mga kapatid. Kaya sabi dito, forgive all offenses without limit. So dapat kapag nagpapatawad tayo mga kapatid, walang limitasyon mga kapatid. Amen? Wala tayong tinatangi. Amen? Walang limit. Dapat, every time may nagkakasala sa atin o naka-offense sa atin mga kapatid, at the right moment mga kapatid, ibibigay na po natin yung kapatawaran. Forgive all offenders without exemption. Hindi lamang yung mamimili ka, ito, patatawarin ko to, ito, hindi, ito, oo, kasi ito, ganyan. Wala dapat ganun mga kapatid. Walang exemption. Ibig sabihin, lahat dapat pantay-pantay siya. Amen? All those who sin against us, dapat ibigay natin yung pagpapatawad na yung mga kapatid. And then, do not seek personal revenge. Huwag dapat tayo mag-isip na gumanti mga kapatid. Sino ba dito yung before, yung ganun yung mentality? Amen? Kapag may nakagawa ng kasalanan, yung tipong nasa isip ko, mayari ito sa akin mamaya paglabas ko. Yung mga ganun ba? Talagang aabangan ko talaga to. Yung mga ganun ba? Nagsisik tayo ng revenge mga kapatid. Pero ano yung mga kapatid sa biyaya ng ating Lord? Ganun dati yung nature ko. Kaya sabi nga kung ano daw yung living, ano daw yung personal testimony natin mga kapatid, that will be our powerful preaching mga kapatid. Kaya sa oras ito mga kapatid, gusto ko lang i-reiterate mga kapatid, yung naranasan ko before, amen? Yung regarding sa mga ganitong bagay mga kapatid, yung pagpapatawad, amen? Kasi before, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Even sa church na ito mga kapatid, yung before, amen? Naranasan na natin yung mga kapatid. Yung grabe yung atake ng kalaban before, amen? Which is naranasan natin dito yung mga kapatid. Yung naranasan nyo ba yung i-humiliate kayo, ipopost kayo sa FB, mga ganun mga kapatid, ipapahiya kayo, titirahin kayo at your back, mga kapatid, pag-uusapan kayo at your back. Naranasan natin yung mga kapatid. Pero praise be to God sa ating naging sa Diyos na buhay. Bakit po? Dahil sa kanyang biyaya, binigyan niya tayo ng tamang karunungan para hindi natin gawin yung bagay na makakasira mga kapatid. Yung magre-revenge tayo. Kasi naniniwala ako mga kapatid that our God is our protector mga kapatid. That our God is our avenger mga kapatid. He is our vindicator mga kapatid. Siya yung bahala sa atin. Kaya every time nakakaranas tayo ng mga ganung bagay sa buhay natin, kahit sa mga panahon ito mga kapatid, huwag tayong gumanti mga kapatid. All we need to do is ipagpasa Diyos natin siya mga kapatid. Hayaan natin yung pagganti na nasa Diyos. Kasi alam natin at the end of the day, alam ni Lord kung ano yung katotohanan mga kapatid. Amen? God is our vindicator. Ipagkatiwala lamang natin sa Kanya mga kapatid. At naniniwala ako na kapag gano'n ang ginawa natin, grabe yung blessing na dati sa ating mga kapatid. Naranasan na po yun mga kapatid. Kung sino yung mga inaapi, sila yung mas naranasan yung pagpapala ng ating Lord mga kapatid. Naranasan na po natin yung mga kapatid. And praise be to God. Amen? Do not take their sins against them. Ibig sabihin, huwag nating, hallelujah, huwag nating lalo pang ipangalandakan. Amen? Huwag pa natin masyado pang ibaon mga kapatid. Alam natin bawat sa atin, hindi perfecto. Amen? Nagkakasala tayo bawat isa from time to time mga kapatid. Kasi sabi sa kanyang salita sa Romans 3:23, for always fall short for the glory of God. All have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin, from time to time, from minute to minute, kahit nag-iisip na tayo na hindi maganda sa kapwa, nagkakasala na po tayo mga kapatid. Amen? Kaya huwag natin gawin to sa ating kapwa mga kapatid. Hayaan natin ang ating Panginoon ang gumawa ng kaparaanan. Amen? Nandiyan pa na tayo mga kapatid? Are we still there? Amen? Hallelujah, hallelujah. Yan. Sabi dito, but to you who are listening, I say,
Love your enemies, do good to those who hate you. Bless those who curse you, and pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them, mga kapatid. Sabi dito, lahat kayong nakikinig sa mga oras na ito, mahalin niyo daw ang inyong kaaway, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag meron nagkasala sa atin, may nakagawa ng hindi maganda, the more na lalo pa natin iparana sa kanila na ipanalangin natin sila, mga kapatid. The more na i-bless pa natin sila, mga kapatid. Kasi sabi sa isa sa mga beatitude, di ba? Ano sabi doon? All who were persecuted, di ba? Mas lalong pinagpapala ng ating Lord, mga kapatid. Kapag nakakaranas tayo ng mga persecution, amen? Nakakaranas tayo ng mga cursing, mga kapatid. Nakakaranas tayo ng mga hatred, ng mga anger. Huwag tayong magalit, huwag tayong lumaban, huwag tayong gumanti. Ipagpasa Diyos natin lahat yung mga kapatid, amen? Kumbaga, mahalin natin. Kahit sabihin natin, hindi siya man siya kamahal-mahal. Amen? Dapat nandun yung puso natin na handang magpatawad, mga kapatid. Amen? Sa next slide, sabi dito, mga kapatid, get rid of all bitterness, rage, and anger. Sabi dito sa Ephesians 4:31-32. Get rid. Pag sinabing get rid, tanggalin na natin, iwasin na natin yung bitterness, yung rage, yung anger, yung brawling, yung slander. Pag sinabing slander, mga kapatid, ito yung paninirang puri, mga kapatid. Naranasan niyo yung mga kapatid, yung sinisiraan kayo? Yung niyurakan ng inyong dangal. Parang ganun, sinisira ang inyong reputasyon, mga kapatid. Along with every form of malice, be kind and compassionate to one another, sabi dito. Forgiving each other just as Christ God forgave you. Sabi sabihin, kung ating Panginoon, pinapatawad tayo from time to time. Every time na nag-ask tayo ng forgiveness, mga kapatid, the more na lalo tayo magpatawad sa kapwa natin, mga kapatid. Kaya I remember, mga kapatid, alam ko narinig na itong kwentong ito, mga kapatid, no? Sa pamilya namin, yung nanay at tatay ko, 2 taon pa lang ako noon, naghiwalay na sila, mga kapatid. Gusto ko lang i-reiterate yung natutunan natin doon, mga kapatid. Yung kung paano tayo na-transform ng Lord, kung paano na-renew yung mind natin, yung mindset natin sa mga ganung bagay. Nung 2 years old pa lang ako noon, nung time na naghiwalay sila, sumama yung nanay ko sa ibang lalaki. So, yung tatay ko, may asawa rin ibang mga kapatid. So, ibig sabihin, in other words, babaero po yung tatay ko. Womanizer po siya, mga kapatid. Kaya ako nung nag-drive mga kagabi, binibilang ko yung mga kapatid ko. Ang dami pala. Yung nakilala ko pa lang, nasa 24 na po siya, mga kapatid. Mga kapatid ko sa half-brother, half-sisters, mga kapatid. Ang dami, di ba? Ang dami. Kilala ko rin lahat ng mga nanay nila, mga kapatid. At alam ko lahat yung mga pangalan ng mga kapatid ko na mga kapatid. Amen? Ganun karami, mga kapatid. So in other words, nung elementary pa lang ako, nakikita ko yung tatay ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko na nagdadala siya ng babae sa bahay namin. Kaya kapag nakita na yun ng lola ko na may dalapitpit naman na babae yung tatay ko nung time na yun, kukuha ng bato yung lola ko. Eh yung lola ko nung time na yun, may pagka-Gabriela Silang yun. Talagang nagar po talaga siya. Yung ano ba yung mura ng Bisaya? Mga gano'n. Talagang hahabulin niya talaga ng bato yan. Kasi iba-ibang babae. Kaya alam niyo, nung time na yun, nag-aaway yung lola ko sa kayong tatay ko. Parati nag-aaway. Mapapansin niyo ito sa lugar namin. Parang may shooting. Kasi may dala-dalang itak yung lola ko yung ganyan eh. Aawayin niya yung tatay ko. Yung tatay ko naman, aawayin niya rin yung yung lola ko nung time na yun. Kaya yung mga kapatid, parang parating may shooting doon sa lugar namin. Dahil doon sa isyong yung mga kapatid. Amen? Kaya nung time na yun, kita-kita ng dalawang mata ko yung pagiging babaero ng tatay ko. At nung sinasaktan niya yung lolo't lola ko nung time na yun. Kaya alam mo mga kapatid, ang nangyari? Habang lumalaki ako, na hindi maalis-alis sa isip ko yung ginagawa ng tatay ko. Kaya alam niyo mga kapatid, habang lumalaki ako, bit ko yung bitterness na yan, yung rage na yan, yung anger na yan sa puso ko, mga kapatid. Kasi nakita ko yung ginawa ng tatay ko, mga kapatid. Nakita ko. Kaya alam mo, galit na galit ako sa tatay ko noong time na yun. Galit na galit ako dahil sa ginagawa niya. Galit na galit ako dahil sinasaktan niya yung lola ko noong time na yun. Even kaming magkakapatid, naranasan namin yung kalupitan ng tatay ko during that time. Yung papaluin ka ng mga 2x2. Yung halos sugat-sugat na yung dito mo, pare-pare ng palo sa'yo, mga kapatid. Yung naranasan namin yung itatali ka ng lubid doon sa gilid ng bintana. Yung maranasan mo yung itatali ka
sa puno ng papaya na may mga antik, mga kapatid. Naranasan namin yung hindi ka makakainin, mga kapatid. Naranasan namin yung gagawin ko parang alipin. Minsan naalala ko, sabi ng tatay ko, anong tawag mo sa akin? Sabi ko, siyempre di ako sumasagot kasi malayo ang loob ko sa kanya. Galit na galit kasi ako eh. Hindi ko siya, ni minsan, bago siya namatay, hindi ko siya natawag na tatay. Hindi ko siya natawag na papa man o whatsoever. Hindi ko siya natawag na ama. Kasi galit na galit talaga ako during that time. Kaya hanggang sa namatay siya, mga kapatid, hindi ako nakapagpatawad, mga kapatid. Kaya sabi niya nung time na yun, naalala ko, Marlon, anong tawag mo sa akin? Siyempre hindi ako nagsasalita. Takot ako nung time na yun. Bibigyan kita ng piso. Tawagin mo na akong tatay. Siyempre, nakita ko yung pera. Kaya kukunin ko pera. Tay. Grabe, di ba? Tapos ano talaga. Tawag mo tatay para doon. May katumbas na pera para tawagin mo lang siya mga ano. Pero ano yung mga kapatid, during that time, during those period of time, grabe yung galit ko, yung anger ko sa magulang ko. Galit na galit ako sa nanay ko dahil iniwan niya kami, hindi niya kami binalikan. Para kami mga tuta na parang pinabayaan na naman. Alam nyo, mapalad kami dahil meron kaming lolo't lola during that time na nag-uruga sa amin, na nagpalaki sa amin, nagdoble kayod, naghirap para mapaaral kami during that time. Pero alam nyo, habang lumalaki ako hanggang naggalit sa ko, yung galit ko sa tatay ko, grabe, ang tindi talaga. Kaya nung time na, sabi nga may kasabihan, kapag babaero ka daw mga kapatid, bibigyan ka ng kasakitan ng Lord, mga kapatid. Kaya alam mo mga kapatid, at the age of 51, nagkasakit yung tatay ko dahil sa sigarilyo, mga kapatid. Dahil sa tinakbo siya sa ospital. Amen? In a matter of 2 weeks, nasa Dubai na ako, nasa Abu Dhabi na ako during that time. Nag-aas sila ng humingi sa akin ng pera yung tatay ko nung time na yun. Sabi niya, ang nag-chat sa akin during that time, yung huli niyang asawa, yung may anak siya na 12, mga kapatid. Ay yung humingi sa akin nung sabi niya, doon, maawa ka naman sa tatay mo. Humingi siya ng pera para panggastos daw sa ospital. Alam mo mga kapatid, dahil ang tikas ng puso ko during that time. Galit na galit kasi ako eh. Alam mo, hindi ko pinagkaloob yun, mga kapatid. Dahil nangingibabaw yung galit. Nangingibabaw yung hatred, mga kapatid. Kaya alam mo mga kapatid, after 2 weeks in the hospital, may tubo siya dito, may tubo siya dito. Namatay ang tatay ko, mga kapatid. Na hindi ko man lang napatawad, mga kapatid. Na hindi ko man lang nakausap. Huli na. Kaya may kasabihan, mga kapatid, nasa huli yung pagsisisi. Nasa huli. Kaya ang lesson learned, mga kapatid, habang buhay pa yung mga magulang natin, yung mga mahal natin sa buhay, ibigay na natin yung the best para sa kanila. Mahalin natin sila kahit hindi sila kamahal-mahal, mga kapatid. I-release natin yung pagpapatawad, mga kapatid. Kahit napakahirap ibigay. Pero dahil ito yung inuutos ng Lord eh. Mahalin natin yung ating kapwa. Kahit yung mga nagkakasala sa atin, mga kapatid. Mahalin natin, ibigay natin. Nang sa ganon, kapag ginawa natin yung mga kapatid, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa puso. Magkakaroon tayo ng tinatawag na kagalakan. Ang sarap-sarap matulog na kapag wala kang iniisip na iba, mga kapatid. Ang sarap-sarap matulog, may magkakaroon mo ng peace of mind kapag wala kang ganun sa iyong buhay, mga kapatid. Kaya sabi sa Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, rage, and anger. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, gawin na natin yung tama. Kaya alam niyo, mga kapatid, kahit sa kabila na iniwan kami, ito maririnig to ng nanay ko ngayon, mga kapatid. Nasa Caloocan po siya ngayon. Kasama niya doon yung kapatid ko na nadala niya during the time na mayroon na rin 3 anak. Pero alam niyo, mga kapatid, praise be to God, bakit po? Yung nanay ko na yon, little did I know, na ang nanay ko pala is Christian na rin pala, mga kapatid. At yung anak niya, na si Glenda, is Christian na rin. Yung 3 niyang anak, all Christian na rin, mga kapatid. Even yung bayaw ko, mga kapatid. Lahat sila nagsiserve sa church sa Christ the Living God Fellowship sa Caloocan, mga kapatid. Ang nanay ko is an elder there. And then yung kapatid ko doon, elder rin po siya. And then yung 3 kong pamangkin doon, nasa music ministry sila lahat. Tumutugtog ng gitara, nagpapaawit, nagda-drum. Ganun po sila ngayon, mga kapatid. At alam niyo, mga kapatid, kahit ganun pa man yung nangyari, kahit iniwang kami ng nanay ko, kahit pinabayaan niya kami, nung time na hindi pa ako nakakakilala, puro galit lang ako, mga kapatid. Hindi ako natutong magpatawad. Pero alam niyo, mga kapatid, nung the moment na nakakilala ko at nalaman ko yung katotohanan, mga kapatid, na ito para dapat yung ginagawa natin as a Christian, as bilang anak ng Diyos, mga kapatid.
dapat matuto kang magpatawad. At alam nyo, sa biyaya ng Lord, ganun pa man yung nangyari in the past, pinatawad ko yung nanay ko mga kapatid. At iba na yung relationship namin ngayon. Kahit sabi natin, nung iniwan niya kami, 2 years old pala ako, muli ko siyang nakita at the age of 23 mga kapatid. Nung time na gusto ko na mag-abroad, hinanap namin siya sa Caloocan. Hinanap talaga namin siya. Kasi ang sabi ng ate ko, alam mo yung bahay ng nanay natin. Sabi ko, saan? Ako naman, mixed emotion. Gusto ko siyang makita. Pero deep inside, galit rin ako mga kapatid. Eh alam niyo mga kapatid, yung kapatid ko, yung ate ko, yung nanay ni na Clinton, nagpunta kami ngayon doon, 3 kami. Siyempre, ang lalaki na namin. 25, 23, 21 na. Hinahanap namin nanay namin doon sa may Sarate, sa may Caloocan, sa area D, Camarin. Sabi nung, mas looban yan eh. Alam mo yung parang typical na parang may estero, yung mga ganun style. Tatanong-tanong kami, dito ba nakatira siya? Ay, doon po yun, pasok pa rin, pasok pa rin. Hindi na doon na kami. Pero ako, parang yung parang, alam mo yung emotion ba na mix? Tuwan-tuwa ka, gusto mo makita yung nanay mo, pero deep inside, galit ka. Ganun po yung feeling. Kaya yung sabi ng isang kapitbahay, ay, doon po sila nakatira sa may banda doon, pumasok ka doon, pumanap ka. Tapos sabi ng mga kapitbahay doon, ay, pa yung mga anak mo na. Malalaki na. Yung mga dahil palang martista. Ay, yung mga anak mo sa una. Ay, lalaki na. Ay, yata yung pangalan. Eh, hindi, yung matangkad yata yung pangalan. Hindi, yung pangalan. Ganun narinig ko doon, time na yun. Sabi ko, grabe itong mga... Uso na pala yung mga martista dati. Noong ba? O, kaya nung kumatok. Kapag nakabasap yung itong ganyan. Sabi, may isang kapitbahay na nag-guide sa amin. Dorna, may naghahanap sa inyo. Sino yan? Sabi niya. Hindi ko alam, basta lumabas ka na lang. Ako, Panginoon ko, hallelujah. Nung nakita ko yung nanay ko, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko mga kapatid. Pero alam nyo, parang technical lang. Kasi nandun yung galit. Nakukuha, nagigets niyo po ako. Nandun kasi yung galit. Niyakap niya kami isa-isa. Alam nyo, parang sa teleserye. Di ba? Yung teleserye. Tagal-tagal na pala na iniwan mo yung mga anak ko, tapos all of a sudden, ang lalaki na nila, tapos makikita, niyakap kami isa-isa. Pero ako parang ganun lang. Ganun lang. But parang nothing, di ba? Parang wala lang. Pero nakita ko yung kalagayan ng nanay ko doon mga kapatid. Grabe na yung hirap niya. Yung kalagayan nila during that time. Pero I praise God, bakit po? Sa mga panahon ito, they are serving the Lord ng mga kapatid. At alam ko, masaya ako na secured na yung nila, yung tinatawag nila salvation mga kapatid. Ay yung pinapipray natin bawat isa. Pinapipray natin na yung bawat member ng pamilya natin is makakakilala mga kapatid. Kasi hindi natin hahayaan na tayo lamang yung makakuha ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Ang inaasam natin, ina-aspire natin, pinapipray natin parati na bawat member ng pamilya natin makakakilala. Wala nang sasaya pa mga kapatid. Wala nang sasaya pa na makita mo yung bawat member ng pamilya mo na nagsasamba at nagpupuri sa ating Diyos mga kapatid. Ayun po yung ipapipray natin mga kapatid. Sa bawat oras at bawat araw ng ating buhay. Kaya natutunan ko ito mga kapatid, dapat ano man ang mangyari, forget the past. Do not dwell on the past. Do not dwell on the forward things mga kapatid. Dapat mag-focus tayo sa ngayon. Habang buhay pa yung magulang natin mga kapatid, ipamahalas na natin yung pagmamahal mga kapatid. Mahirap magpatawad, mahirap magbigay nito mga kapatid. Minsan may mga kondisyon, pero sabi ng Lord, ito yung dapat mong gawin mga kapatid. Kaya dapat ayun yung ibigay natin. Dahil ayun yung nararapat at makakabuti para sa atin mga kapatid. Amen? Kaya moving on, sabi dito sa conclusion natin mga kapatid, sa 1 John 4, 7-10, sabi dito mga kapatid, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. So, ibig mga kapatid, dapat bawat isa sa atin, iba-iba man yung pinanggalingan natin, iba-iba man yung mga background natin, pero in the holy eyes of God, we are all equal. We are all His sons and daughters, mga kapatid. Kaya nagsusumama dito si John sa atin right now. Sabi niya, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Magmahalan tayo sa bawat isa dahil yung pagmamahal na meron tayo sa mga panahon ito, sa puso natin, igaling yan sa ating Panginoon.